Kaswabe, magbabuzzer beater lang tayo dahil bukas kukunin na yung dalawang Shelby GT500. So this is the 1967, yun naman ay isang 2022. Medyo maingay lang kaswabe dahil ongoing lahat ng mga nangyayari dito sa shop. Bukas pa tayo. It is still 6 p.m. And ito yung mga ganap. We have a GT Mustang 2025. Nalalagyan namin ng Dark Horse na body kits. So yun naman ay isang Dodge Charger. Ang pogi, oh, grabe. With the LC300. Tapos ito, Cadillac Escalade na full electric. Ngayon, mabalik tayo. Ang storya na to kaswabe, this 1967 is the inspiration of the Eleanor, galing 62nd kay Nicolas Cage. So yun ay isang 1967 Shelby GT500. Siyempre, binago nila yon, nagkaroon sila ng customized talaga na body kits, mas naging wider yung stance. Pero ito talaga yung itsura nun. Yun naman yung 2022, madalas yun ang nakikita yan sa ating channel. Ito, daily usable talaga. Mga track focus, of course, na Mustang ito. Yung customer, naka-PPF to dati, galing sa other shop. Pero nagkaroon na ng libag yung mga inilagay na PPF kasi hindi iyon naka-fully installed talaga hanggang ilalim. Ibig sabihin, napapasukan siya ng dirt, nag-build up hanggang katagalan, di ba? Ang sagwa ng tingnan. Even yung paint talagang na-damage na. So, ang pangit na naging itsura nito kaswabe. Now, here at S5S, dahil nagpapapogi kami ng sasakyan, we do transformations talaga, premium autofoils, VIP seating, tapos body kits, marami pang iba. Ito, hindi mo may kilala eh. Isa itong Porsche, nandyan yung mga body parts niya, pero tinatanong namin sa customer kung okay lang kasi ipapasok namin hanggang loob yung foil or PPF para talagang maliligtas or hindi siya papasukan ng mga unwanted na mga particles para mag-build up. Nang sa ganun, aabot siya ng ilang taon kaswabe. Pero ganun nga yung nangyari sa dalawang magtatay na to. Or pwede natin sabihin, baka eto, apo niya na yung 2022. So ginawa namin, double finish yung paint na ginawa dito. Chromax paint yung inilagay natin para at least bagay na bagay talaga. Premium yon. Then yung mga racing stripes natin, hindi yan mga vinyl or sticker kasi usually ganun yung ginagawa namin. Pero pinantayan lahat. Nagkaroon siya ng engine detailing sa interior and even exterior. Tapos nagkaroon ng polishing sa mga chrome na nakikita natin. So ganun na rin sa Shelby GT500. Tinanggal natin kung ano yung mga PPF na sobrang hindi na maganda at kaaya-ayang tingnan. So on this video, magkakaroon lang tayo ng walk-around review kaswabe dahil sabi ko nga, gawa natin ng content dahil sayang naman ang dalawang Shelby GT500 which is the OG fastback muscle car. Ito naman yung modern natin na GT500. So what are we waiting for? Kaswabe, let's begin. So ito, side by side yung gawin natin para yung camera hindi masyadong magulo. Okay, left and right. Umpisa natin dito sa kanilang definition kaswabe. Napaka-tuwid ng katawan niya. Ito naman with curves. Pero mas matangkad ang 2022 Shelby GT500 compared dito sa ating 1967 Shelby GT500. May mga pagkakaiba sa kanilang mga linyahan. It looks like yung mga Dodge Challenger before halos magkakamukha sila and identical. Pero ito, sobrang sineparate niya yung itsura niya ngayon. Iyon kasi super athletic. Ito, papunta pa lang siya doon. Makikita natin, medyo malalim yung ilaw dito kasi doon angat na angat. So classic yung mga headlights natin with additional dito sa gitna kasi yan ang pinaka naging flavoring pagdating doon sa 5th gen na S197 na Shelby GT500. Doon siya kinopya, which is ako amazed na amazed ako doon sa S197 pero dun sa Eleanor naka-central position yung mga ilaw na to. Approaching angle, sobrang taas ng ground height nito. Compared mo dun, parang nasa mga 4 inches na lang. So you have intakes dito sa harap. Wala masyadong arte dyan kaswabe with the chrome bumper. Pinolish namin yan. Tapos eto intake. Yun naman yung outtakes na nasa gilid. So magkaiba sila ng vents, okay, sa hood. Mamaya, tingnan natin yon. Hood lock pins mo, tinanggal ko na nga pala. Meron kang parang earring dyan na ito yung naka-support. So kinakailangan pag-ingatan mo lang dahil baka gumasgas. Lalong-lalo na ito, newly painted yan. Double finish, Chromax ang ginamit natin. Both the blue racing stripes and ito rin. Para sa kaalaman ng lahat kaswabe, pag Mustangs hanggang lower bumper yung racing stripes. Pero wag na wag mong gagawin sa Camaro yan. It's a no-no. Para sa rule ng Camaro, hanggang front bumper lang ang racing stripes ng Camaro. Hanggang dito lang sa ilong. Hindi pwede dun sa bunganga. Yung front windshield natin, naka-chrome ka pa ng wipers. Kakaiba at may molding ka na chrome dyan para mas makita nyo malinaw. Nagkaroon na rin tayo ng acid rain removal.
So dito naman, as you can see, yung iconic na LED tri-bar opening na sobrang laki. The Cobra badging is there. Meron kang front splitter na sumisigaw na Shelby. Ito naman, GT500. Tapos sa side splitter din, meron hanggang doon sa taas. Then magkaiba sila. Kasi kung doon, meron kang parang nakakalawit na dangling lock para sa hood natin. Dito naman, you have to press it. Buksan mo doon. I-pop mo lang dito, pipindutin mo, halos sabay para umangat talaga siya. Malaki yung outtake natin because the warm air kinakailangan tumaas para at least ma-consume natin kung ano yung maximum output ng kanyang power. So the wipers, syempre hindi siya chrome katulad nun. Ito naman, wala siyang molding rin na chrome. So pagdating naman ng side profile, as you can see, yan. Ito parang medyo may diet form pa eh. Ito talaga super muscular. Yon, yung hardline. Kapansin-pansin hanggang doon siya sa headlight. Tapos meron kang konting flaring sa iyong fender. Then yung gulong natin, okay, this silver multi-spoke. Nito yung tires, 245, 45 and R17. Pero I think yung rotor disc nito, tingin ko pinalitan na kasi alam ko naka-drum brakes lang yon pag 1967. Pero ito, modern touches na kasi yung itsura niya. Hindi lang ako ganun ka-sure. Please correct me kasi hindi ko lahat nga kabisado. Lahat ng mga detailed information dito, lalong-lalo na yung mga trim levels nila, year by year, hindi ko na nasubaybayan eh. Unlike dito sa Shelby GT500 natin ng mga S197, S550, tapos ngayon kinikilala natin yung S650 na Shelby GT500. So you have the Cobra badge, yan, na rectangular, na naka-vertical siya, kulay yellow. Ganda tignan, no? Classic. Pero yon Cobra na lang talaga. Katulad doon sa pinakabunganga niya. May side skirt ka, dalawang patong, eto halos wala yung finish niya. Ngayon, para malaman mong legit ng GT500, meron kang space dito. Because doon sa EcoBoost, and even sa mga GT, hanggang dito yung body build niya. Pero ito, meron kang passage ng air, tapos may fin, mas malaki yung gulong natin, naka-Michelin 305/30 and CR20, which is very massive. Rotor disc mo, Brembo brake calipers, ang laki, racing red. Naka-staggered fitment tayo because sa likod, naka-345 ito and 35 yung sidewall. Check natin. Yan. 315/30 ZR20. Ay, parang pares lang. I know, 305. O, tama. Mas malapad yung gulong doon. So, halos nakalabas na siya. Dito kasi halos papasok pa eh. Medyo magkaiba sila ng fender. Dito, pantay lang. Yung hardline, hanggang dito lang sa fender. Yung mirrors mo, piano black. Ito naman ay naka-chrome. Dito, pasukan ng hangin para mas cool ang driving experience. Manually, pinapakailaman dun sa loob. Then you have scooping dito, tapos dito. Kaya lang, ang functional dyan is yung nasa taas lang. So, ibig sabihin nito, papasok yung hangin, lalabas dito, pero ito, for aesthetics lang. Kasi walang labasan ng hangin dito. To open, ang tibay yun. Pindutin mo to. Diba? Pag sinara mo, iba pa yung tunog, meron kang keyhole. Ito naman, for aesthetics lang. Hindi siya functional. So, hatakin mo, just pull the door handle, then okay na siya. So, dito medyo payat pa yung katawan niya, mas malapad. Fuel door cap is here. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Sige lang. So, yung wing spoiler, medyo mababa lang. Meron kang carbon fiber na insert
Then again, yung badge ng Cobra, eto medyo pag hinawakan mo lang, piano black kasi siya, babakat yung daliri talaga. Yun yung nirereklamo pag sa mga Mustang. Wala ka kasing hawakan dito which is manually ino-open yan. Then sequential yung signature touch ng mga tri-bar natin with the quad exhaust pipes, racing stripes mo hanggang sa baba, naka-shark fin antenna ka. Eto added na lang, yung rear louver. Pero dito, plain looking, wala tayong rear louver. Pwede mo naman installan yan kaswabe, it's up to you. Wala lang siyang shark fin doon, hindi ko napansin kung sa harap meron siyang antenna. Tapos yung badging ng Shelby GT500, rectangular na mga taillights, dual exhaust pipe, and eto, ganda tingnan no? Shelby GT500 badge, very rectangular yung likod. Yun naman circular, pero ang laki, ang kapal. So side view of the 2022 Shelby GT500, and eto naman, sa 1967. So right now, sa engine bay naman tayo. Tinanggal ko na yung hood lock pins. Napaka-mechanical. So pagpasensya nyo nakaswabe, medyo may pinupukpok lang doon. Kasi yung dent inaayos lang for the Cadillac. Pagbubuksan, di doon sa driver seat, dito siya. May kakalawitin ka rito Tinuro lang sa akin kanina kasi nakalimutan ko na. Because dati, nakapag-review tayo ng Eleanor na Shelby GT500 kay Kuya Mon sa R33. Sobrang nakakatakot buksan yung hood nito. Wala tayong old school pop rod. Hydraulic spring, hydraulic hood struts naman. Based sa research natin kaswabe, usually yung mga ganito, pag nakalagay is 427 Cobra. Naka-engine swap na siya kasi yung ginagamit talaga rito is the Police Interceptor na V8 7.0 big block 428 cubic inches yung size ng makina. Pero ito kasi, naka-engine swap na siya. I mean, mas reliable na siya, mas malakas, mas usable kasi kumbaga, pag nga lang yung mga purist, kumbaga, hindi sila a-agree dito kasi syempre, kung magko-collect ka na 1967, mas gusto mo yung original part talaga, lalong-lalo na yung makina. Pero dahil nagkaroon tayo ng engine swap, mas malakas to. Yung original, nasa 355 horsepower and bandang 600 o 560 Nm of torque. Lagay na lang natin. Mated siya into 4-speed. Manual naman siya, 3-speed. 6.5 seconds, 0 to 100. And 130 miles per hour. So convert na lang natin into kilometers, yun yung top speed nun. Pero ito, mas malakas siya kaswabe. Lagay ko na lang yung pinaka-numbers natin. Engine brace is nandyan. Meron tayong auxiliary fan dito. Mas pogi, mas matindi ang performance kung ikukumpara natin doon sa pinaka-factory engine for the Shelby GT567. Grabe. It's a relief pagkaangat. So sobrang taas para dito sa 2022 GT500 compared doon. Medyo mas mababa lang yung pinaka-angle ng opening. Modern touches na, yung engine brace natin, kapwesto na dyan. You have the super huge na cold air intake. Then hand-built, syempre, yung makina natin by Mr. Paul hindi ko mabasa. So ang figures nito, kasi yun, 7.0 liter talaga yung original form niya. This one naman is a supercharged V8 5.2 liter. So 760 horsepower and 847 Nm of torque. Tumatakbo naman siya ng 0 to 100, 3.5 seconds and mated siya ng 7-speed DCT. Sobrang tulin nito compared dito and mas hindi ka kakaba-kaba pag ito talaga yung dinrive mo. Kasi syempre modern generation Shelby GT500 but some baka mamaya ding orasyon ng konti, hindi natin alam. Pero I hope wala na at naalagaan talaga yung 1967 na Shelby GT500. So ito yung pinaka-lock pins natin. Then ito, pwede mo rin naman tanggalin yan. So depende sa'yo kaswabe. So hydraulic hood struts. So sara na natin to. Yon. So sa interior, unahin na natin dito. Let's go inside. You have the Recaro seats. So medyo madilim ng kaswabe ha. Tapos ang nagustuhan ko in every family of Mustangs kasi yung display natin dito, which is sa Camaro, medyo napag-iwanan na ng konti. You have the Alcantara steering wheel, the big Cobras, yung gauges natin, oil temp. This is your gear selector. Siyempre, ro-rotate lang natin yung knob. Tapos you have those toggle switches. Then, the plaque of GT500, ito, medyo malabo kasi yung lightings natin, gabi na. And syempre, 4-seater yung loob ng 2022 GT500. You have the availability of paddle shifters. Pero kaswabe, hindi na ako masyadong magbababa dito. If you wanna see
the full review of my Shelby GT500, ipapop out ko na lang dito yung pinaka-link ng ating review. Okay? Kasi ito, side by side lang naman yung kino-compare natin when it comes sa Shelby GT500. Okay, so komportable yung upuan. Yung mga side bolsters natin, talagang nakaiyakap siya. Sarap ng feeling, parang may nakahug sa'yo while you are driving. Ganda ng manibela, oh. Yung center marker. So, yung amoy, amoy bago eh. Amoy brand new. So, very foamy dito. At least, may mga paddings ka sa gilid para sa legs. Brushed aluminum yung mga pedals natin. So, diretso ko na. Ano naman ang impression natin for the 1967 Shelby GT500? Let's see. As we open, yan. So medyo may kanipisan yung mga body parts dito, pero 4-seater pa rin siya. Maluwag yung likod. Ang napapansin natin yung seatbelt nanggagaling dito sa taas ng pinaka-framing niya. And ito, yung mga tread plate natin, Shelby America. Tapos manual adjustment yung door panels natin. Ito, meron kang mga brushed aluminum plating to open. Dito kung papakialaman yan. Ito, sa windows natin, opening handle. Tapos, yung manibela nakakatuwa kasi sobrang payat kaswabe. Sobrang payat. Ayan oh. Ang sarap hawakan pero ang kapit pa rin siya. Laminated yung wood trims, 3-spoke, ganun pa rin. Yung center cap niya kung ano yung badge dun sa likod. Tapos, manual driven ito. So, up to ayun yun 5-speed. Pero ang I think original form nito, sabi 4-speed automatic or 3-speed manual. Kaya lang nasa 5th gear. So medyo naguguluhan talaga ako. Ito naman yung mechanical handbrake natin. Yung upuan, makikita mo, wala ka lang ditong headrest. Pero yan, maluwag yung seat eh. Hindi lang katulad doon, heavily bolstered. Yung korte ng dashboard, parang ganun din meron siya. Pero yung badging nandito sa right side. Then yung head unit mo, of course, radio. Ano to? Turn signal o ano? Hindi ko na alam. So, kung kaya natin i-on, ito yung keyhole. Oh, grabe. Grabe, meron siyang deep roar. Pero ang angas, OG talaga. OG. Naka-hold lang ako sa brake kasi kinakabahan ako. So, ito yung... Saan yung lights? Temperature. Ito. Yan. So, these are the gauges. Okay, RPM, gasoline tank natin, speedometer, temperature. Tama? Ito, hindi ko na masyadong makita kaswabe. Ang labo. Then, ito naman, for air, yung blower. Ito yung temperature. Siyempre, yung mainit dito sa baba, pero sa taas, yung malamig. Ito, I don't know, fan. Yung fan. Yung blower, yung headlight, ayan, naka-on siya. Yung fog lamps, hindi ko lang alam kung paano i-on kaswabe. Pero hindi ko na masyadong kakalikutin because, syempre, tomorrow na ang kanyang release. Papatayin ko na ngayon muna. Nakakatakot eh. So, brake. Woo! Enough. Okay na. Kinakabahan ako yung brake. Talagang nakakapit ako. Yan, at least success. Kasi alam mo, pag nagkamali ako dito, ang daming madadamay kaswabe. Nakita nyo naman yan. Yung mga salamin natin dyan, hirap na. Pero at least naka-handbrake pa rin tayo. So, ito yung radio unit. Amoy na mo yung gasolina. Kulong na kulong pa naman ako dito kaswabe. Anyway, that's it. I hope you like the video kaswabe. So, pag meron kayong mga gustong i-comment, lagay nyo lang dyan. And for you, ano ang pipiliin mo? Would you take this home, the 1967 or Shelby GT500? Or inaabangan nyo ba yung, Shelby GT500 ng S650? Pero ang alam ko is Shelby Snake ang mauuna. Or I don't know kung parehas lang ba yun na variant kaswabe. Pero syempre, hindi naka-powerful yung pinaka magiging base model ng S650 na Shelby. I don't know, 500 or Shelby Snake yung lalabas dyan. Abangan na lang natin. Pero sa Camaro talaga, wala pa rin ganap eh. Kawawa naman kami.
Again, pag ginakailangan mo ng services namin dito sa S5S, we transform your car para mas maging pogi through autofoils, body kits, VIP seating, restoration. Message nyo lang ako Kaswabe. I'll put my contact number dyan sa pin comment below and please share sa mga Mustang enthusiasts. God bless Kaswabe. More power and more performance.